Hello, Leo friends. This is Hula Juan and this is your 2024 forecast. So, sisimulan natin with the general forecast reading and then career and money, tapos relationships and love life, and then advice cards. So, umpisa natin yung general forecast. Kuha lang ako ng cards. Ayan. So, kung napansin nyo, usually may cards na akong naka-ready. Pero may mga nagko-comment kasi gusto nila na sana daw sinashuffle sa harap na pinapakita kong sinashuffle. So, kaya yan. So, sinashuffle ko. So, para siguro gusto ng iba talagang may shuffle na experience or nakikita nila yung mga ginagawa. So, ayan. Okay, so simulan natin with your general forecast. So, for 2024, papasok ng 2024 pala, nakikita ko na in 2023 or later part ng 2023 na parang ayaw mo nang mag-dwell sa past. Ayaw mo na mag-dwell sa past, gusto mo na lang mag-move forward and just to enjoy life. Well, mas more of enjoy life eh. Parang mas nakikita ko na parang nakikitang quota na parang ayoko nang problema, gusto ko na lang mas mag-enjoy. Kumbaga ayoko na. Parang may ganung energy na iwas negativity and move forward to the positivity. Although I must say, medyo may pagka-toxic positivity ng konti kasi parang masyado mong binaliwala yung mga nangyayari. So, ayun. So, yun yung nakikita ko kung papasok ng 2024. Maganda kasi yung intention mo when it comes to yourself. Maganda yung nakikita kong how you see yourself. Kasi meron kang respect para sa sarili mo and meron kang magandang nakikita for yourself. Ang caveat nito, ang other side nito is yung hindi mo pinapansin yung negative aspects mo. Okay? So, I just need to say that. In the past kasi in 2023, ang naging ugali mo is parang go lang ng go. Kasi, yun nga eh, parang gusto mo na lang mag-move forward or wag masyadong mag-isip ng mga bagay na negative. Kaya, parang kahit anong mangyari, move forward ka lang. Yun yung nakikita ko sa inyo. So, minsan, siguro hindi na muna napansin yung mga kailangan ibang pansinin na, kunwari, you need to be more kind siguro, you have to be more self-conscious, ganyan. Pero hindi mo siya nagagawa kasi nga, mas focus ka to move forward. For 2024, nakikita kita na there are things that you cannot control. Wala kang magagawa, pero andun ka lang. So, somehow nakikita ko yung ikaw na you want to be in a place that is happy, that is productive, that is just full of positivity. Pero minsan, nasusurrounded ka ng mga situations or mga task, mga kailangan gawin na will force you to see your negative aspect. And pinipili mo kasi na wag yung tignan. Pinipili mo na wag siyang pansinin. Pero you know in yourself na yung mga bagay na yun, kailangan mo ding i-solve for yourself. Nakikita ko yun sa'yo. So, somehow, sooner or later, kailangan mo siyang gawin eh. So yun yung, siguro ngayon nag-iipon ka pa ng lakas, nag-iipon ka pa ng confidence sa sarili mo, ganyan. So, siguro, yun yung mga nakikita kong mga pinagdadaanan mo. In the near future, yung comfort zone mo, mababalik. Kung ano yung comfort zone mo, yung parang kunyari, let's say may iniiwasan kang mga nangyayari, usapan, ganyan. Darating yung panahon na kailangan mo na siyang harapin. Kasi, mawawala ka sa comfort zone mo, medyo mag-iisip ka ng paano na to, ano nang gagawin, parang medyo kasi mawawala ka sa comfort zone mo eh, so medyo aligaga ka ng konti. But
nakikita ko kasi na kailangan mo siyang gawin. No matter what. Kung hindi ayaw mo siyang pagdaanan pa, pipilitin ka ng universe to actually see them and act upon them. Because yun yung kailangan mong gawin para alam mo yun, para yung blessings dumadating, para yung mga dapat na makilala mong tao, makilala mo, yung mga blessings na para sa'yo, para makuha mo, ganyan, kailangan mo pagdaanan yung mga yun. So, nasa sa'yo na yun, kung gusto mo nang isa-isahin mo na yung mga issues mo sa buhay, yung mga iniiwasan mo, or hihintayin mo ang pagkakataon na siya yung universe mismo ang magpakita sa iyo at gugulatin ka na lang. Nasa iyo na yun. But, medyo nakaka-intimidate siya ng konti, pero you really have to do it. Para sa iyo yun, para mag-move forward ka. Okay? Ikaw kasi nakikita ko with yourself na you always see, you have this tendency kasi na parang maging fair. Gusto mong maging fair pero somehow hindi nagiging fair. hindi siya yung tipong naisip mo siya pero yun yung gagawin mo. Magkaiba siya ng konti kasi pwedeng naisip mo, okay, ito yung let's do something na magbe-benefit sa ating lahat. Pero yung nagiging ending nung nangyayari, pwedeng ikaw din ang gumagawa na parang okay, hindi na siya nagiging fair. There's something about your communication and way of working with others na hindi siya nagiging fair sa lahat. So, syempre, inuuna mo yung sarili mo. At the same time, may mga iba din dyan na dahil ganun yung nakikita ng mga tao na this is what you are doing, gumagawa din sila ng action para to save themselves or to somehow see themselves as hindi naman see themselves, pero parang nakikita kasi nila na okay, gusto mo ng ganito, sige, di ganito tayo. So, nagiging unfair, may push and pull na energy. So, yun yung nakikita ko sa inyo. Other people around you, alam mo, there are developments happening with people around you. It may seem like na minsan ang tapang nila, minsan ang salbahe nila, but they are learning a lot too. They are having these learnings, lessons, pero hindi pa nila na-actionan. Kumbaga, hindi pa nila nakikita na kailangan nilang gawin ito, or nakikita na nila yung mga flaws nila and mga learnings na kailangan nilang gawin. Pero in 2024, slowly nagbabago sila. Slowly nagbabago hanggang patapos ng 2024, makikita mo nag-change yung relationship nila towards sa'yo. So what you can do is simulan mo in 2024 na ayusin din yung relationships with other people. So be fair, speak with humility, be more loving, huwag yung parang bardagulan. Then things will turn out way better for you in 2024 because of the people na tinatrato mo ng maayos. Yun din yung ibabalik nila sa'yo. Give it time, kasi nakikita ko medyo mabagal ng konti pero mas mapabilis mo siya dahil ikaw mismo nag-a-attract ka ng mas magandang energy, because yung energy na nilalabas mo is maganda din. So remember kung anong binibigay mo sa ibang tao, paanong trato ang binibigay mo sa ibang tao, and ano yung iniisip mo towards them, anong intention mo, yun din yung same intentions na babalik sa'yo. Okay? So ano bang advice sa'yo pagdating dito? Look at everything with a fresh perspective. Look at everything na parang bago lahat. Walang judgment. Kung walang excess na parang kumbaga walang sama ng loob from the past. Ang advice sa'yo talaga for 2024, gawin mong parang fresh lahat. Wala. Bago lang. Just be nice. Just be more courteous. Kung minsan may mga nasasabi sa iyo yung mga tao or ginagawa na hindi mo gusto, huwag ka na lang mag-react and just
just and just you can be assertive and defend yourself, pero wag kang ding mangbabastos, okay? Kasi kung hindi mo gagawin yun, mawawala yung momentum mo, mawawala yung binibigay sa'yo ng universe na somehow pwede ka nang mag-evolve sana ng mas mataas na spiritual learning, ganyan, pero nawawala siya. So you have to be, kumbaga, kung kailangan kasing maging kind enough ka for people there to support you and for the universe to actually support you. Kasi madami ding challenges na mapupunta sa'yo because kailangan mo yun ng buhay mo. Dahil kung hindi mo yun gagawin, masyadong alam mo yung kumbaga ang pinapakita sa akin dito, hindi mo matagal mo siyang isinantabi, okay? So yun yung nakikita ko sa iyo for 2024. So punta tayo sa ano ba to? Career and money tayo, okay? So kung nakatulong sa inyo ang reading na to, mag-subscribe kayo, hit the like button and share. Maliit na bagay lang po ito to support my channel. And with doing that, puro blessings lang din ang umiikot sa community natin. Yun din po talaga ang objective ng channel na to, is to guide people to the right direction and to just keep sharing blessings, okay? Okay. Okay, cleansing. Okay, kinailangan ko mag-cleanse ng konti. Okay, start. Career and money. Okay. Sa inyo kasi, hindi ko alam kung bakit ang dami niyong pinaglalaban. Hindi ko alam kung bakit parang napupunta kayo sa mga situations na kailangan ninyong hindi ko alam, makipagbalyahan, makipag-argue, sapalaran. Hindi ko alam kung bakit may mga ganun. Pero right now, may mga issues ka with other people na talagang currently ongoing siya. In the past kasi nawala yung communication, nawala yung cooperation. Yung iba sa inyo may kinalaman talaga sa resources, yung ugat ng mga issues. May kinalaman sa money, may kinalaman sa work, may kinalaman sa mana, may kinalaman sa kung ano-anong mga bagay na in a spiritual sense, napakababaw. Kahit sabihin mo pang malaking pera yan, ang babaw nung pinag-aawayan. Ang babaw nung mga issues. It's, hindi kita masisisi kasi tao tayo eh. And we are in this world, physical world na, alam mo yun, importante yung mga ganitong bagay. But in a sense, hindi siya yung pinaka-importante kasi these are all stuff na temporary sa atin. Okay? So yun yung mga kailangan mo lang realize. So, in the near future, may mga opportunities for you na maiayos yung mga nangyari in the past na mali. Darating yung time na may mag-reach out sa inyo or magbibigay sa inyo ng parang offering. Alam mo, career to, pero may kinalaman talaga sa tao eh. May mga opportunities for you to actually keep things peaceful or make things more loving again, wala nang away, ganyan. So there will be people or situations that will put you in a state or parang, kumbaga, dadalhin ka sa isang, magkikita kayo ng mga tao and makikita mo yung sarili mo, okay, ito na yung chance for me to correct yung mga nangyayari, okay? Isipin mo na lang kung may kaaway kang office mate, dinala kayo sa HR para mag-ayos. Isa yun sa mga chance mo to actually make things right. So, paano mo i-make things right? Be more kind. If you need to apologize, apologize. Then,
the way you speak, you need to be more humble. You need to be forgiving. Kumbaga, you can be more, i-appreciate mo din or i-acknowledge mo yung mga nasaktan mo or nasaktan ka, pero you need to really, kumbaga wala nang masasakit na salita, wala nang sumbat, and just move towards the enlightenment, okay, para maging maayos lahat. So ang advice sa'yo when it comes to career and money is to have more love within yourself and to be more, hindi ko masabing contentment, pero to be happy with what you have. Ganun na lang. Kasi pag sabi mong contentment, mag-i-stop ka na eh. Pero be happy with what you have, be happy with the blessings that you have. Ngayon, pagka may mga naayos na issues, be happy din about that. Kumbaga, just be very appreciative and be very grateful na may mga bagay na naayos sa buhay mo. And yun yung mga trophy mo sa buhay, okay? Kung magagawa mo daw yon, yung sobrang dating na ang daming nangyayari, ang daming stressful na nangyayari na paulit-ulit, is magi-stop daw yon. So things can actually flow para sa'yo. Kung papansin mo, walang money na involve, but it's more of yung energy yung kailangan mong i-clear para sa'yo, para dumating yung pera, para dumating yung fortune, para dumating yung mga swerte sa'yo, is your energy. So importante to kasi pagka ang mga tao pag nagsasabing, kailan ba dadating yung pera ko, kailan ba ako yayaman, iniisip ng mga tao lagi na parang mananalo lang yan sa loto, parang may babagsak na lang na mga limpak na salapi. Pero sa totoo lang, it's all about energy, it's all about karma, it's all about kung ano yung binibigay mong pakikitungo sa ibang tao. Okay? So, relationships and love life na tayo. Yung iba nagtataka, ano ba yung music na pinapatugtog ko? May nag-comment dati na pangpatay daw. Actually, ang music na to, it has a frequency na nakakapagpataas ng energy ng mga nakakarinig. So gusto ko kasi na apart from the reading itself, habang nakikinig kayo, yung music na, yung at least yung background, nag-elevate din ng mga energies ninyo. So, yun naman kasi talaga ang gusto kong mangyari dito. So, para naman hindi sayang yung effort ko na nagre-record ako ng 20-minute video tapos wala naman pala akong natulungan, di ba? So, career and love life. Nakakatawa tong cards mo. Yung career mo, walang pera, walang involved na money, pero tapos yung relationships mo, wala ding involved na emotion. So, eto, isa-isahin natin. When it comes to your relationship, it doesn't matter kung single ka or may partner ka, may asawa ka. But, para kang naliligaw sa sarili mo, para kang may hinahanap ka about yourself, and sometimes nagkakamali ka na hinahanap mo yung kulang mo sa ibang tao. So, this is your journey, personal journey. Pang sarili mo tong hinahanap sa sarili mo eh. So madami akong nakikitang iba-ibang pwedeng meron dyan. Actually, in the past naman, you have many friends, you have many people who are actually supporting you. Pero ikaw nga yung naghahanap ng something about yourself. In the near future, alam mo, there is an opportunity for you that will lead you to something more. So sana open ka sa mga possibilities. Sana open ka na parang hindi mo i-dismiss. Sana maging malakas yung emotional health mo. Hindi ka masyadong stress mentally. Sana mas maging ready ka. Kasi kailangan mong maging open enough para i-welcome yung possibilities ng buhay mo. And that will lead you to more places na parang, may mga nare-realize akong bago. Okay?
And yun nga yung pwede din na dahil doon magkaroon ka ng love life, pwede maging stronger yung relationship mo with people, and self-development mo din actually. So, ang advice sa'yo is wag mo nang hintayin na how to say this? Wag mo nang hintayin na may expectations ka kasi sa ibang tao na gusto mo silang magbago, gusto mong gawin yung ganito, ganyan. When you yourself, you can change something within yourself. Alam mo, ang pinakamalaking nakikita ko dito sa reading na to, yung pattern na napansin ko, is yourself. Kailangan mong maging open sa changes. Kasi ikaw mismo yung nakakaapekto sa sarili mo. Yes, may mga tao dyan na they're doing some things, but remember, kung ano yung binibigay mo, yun din yung mag-receive mo. Okay? So, huwag mo nang hintayin yun. Ang gawin mo, you look into yourself and change yourself for the better. And always remember yung intention mo. Ano yun? Kung talagang hindi mo alam kung saan ka magsisimula, check your intentions. Ba't mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Let's say, magregalo ka. Ba't mo binibigay yun? Ba't ka magregalo? Is it because gusto mo lang talagang magbigay ng regalo because you just want to send blessings? Or is it may hidden agenda ba yun? Diba? Kung kaya mong gawin yun and to change yourself and to not wait for other people, then you will start moving forward. Ito ka, moving forward with all the learnings that you have. Ang labo ba? Kasi walang love eh, walang ganun eh. It's all about yourself. Yung mga issues mo in 2023 is all about, let's say 80% nun kaya mong baguhin. And how you will change that is yourself. Okay? So kuha na tayo ngayon ng advice cards. 7 na advice cards to. Seven advice cards ito. Okay, the first one is, each time I choose to tune into spirit, guidance of the highest truth shows up for me. So, balik ka sa hindi to intuition eh, but it's more of kung ano ba yung sinasabi ni God sa'yo. Mag-pray ka to ask for guidance. The more that parang nagiging connected ka to your higher self, to the higher beings, to your religion, then mas nagiging malinaw sa'yo yung mga bagay. Kumbaga nagkakaroon ka ng guidance. So kuha pa tayo ng second card. Growth. I want to expand my consciousness and my awareness. So ito yung nakikita kong kailangan mo nang gawin. Ito yung stage na kailangan mo ng growth. So while you're doing growth, like changing yourself, improving yourself, and being aware of yourself, doon mo makikita yung mga, doon din sumasabay din yung blessings. Kumbaga may mga nabubuksan ka and nag-unlock yung mga bagay sa'yo. Create art. Do something that makes you creative, and also dance. Be free to express yourself. So art and dance. Express yourself. Kung ano yung nasa loob mo. And yun yung magbibigay sa'yo ng mga, siguro positive energy, siguro parang mas na-enjoy mo yung sarili mo that hindi mo nakuha before. Okay. The initiation, the rite of passage, crossing the threshold. Yun nga sinasabi ko eh. Kailangan mong pagdaanan. Initiation. Kailangan mong pagdaanan. Kasi may mga takot ka eh, pero pag napagdaanan mo to, then you will realize yung mga bagay na madali lang pala yun, akala ko ang hirap.
Ganun pala yun. If only I knew na ganito pala yung mga dapat gawin din, sana dati ko pa siya ginawa. May mga ganun ka. Solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule, without forcing or chasing. Ayan. Ibig sabihin lang, kailangan mong tanggapin kasi kung sino ka. Kung kaya mo yun gawin, darating yung mga tao for you, darating lahat ng mga blessings for you eh. So just be, okay? Okay. Astral travel, vital force, information, and dream time soul travel. Alam mo, minsan may mga dreams ka that is telling you something. May mga information na binibigay doon. And yun ang magsasabi sa'yo na ito yung dapat mong gawin. Or parang may messages doon na parang minsan kung nahihirapan ka, may messages doon na parang ito yung mga situation na kailangan mo nang harapin. Minsan kung nahihirapan kang i-interpret yon, pag nanaginip ka, ask yourself, ano yung pakiramdam mo? Kung hindi mo siya maintindihan, ano yung nararamdaman mo? May takot ka ba? May galit ka ba? May ganyan? Then look into yourself. Tanungin mo sarili mo bakit. Okay? Conscious consumer. You have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic goods. You'll live simply and you purchase only if that which you need. So, kung ano lang yung kailangan mo, yun lang. Huwag ka nang susobra. I think somehow kailangan mo din to kasi may mga pagdating sa challenging times, kailangan mo ng ipon, kailangan marunong kang mag-adjust, ganon. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe to Hula Juan para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.